Ang tension sa West Philippine Sea, lalala daw kung tatapatan ng Navy ships ng Pilipinas ang Navy ships ng vessels. Itong ating bibigyan ng reaction video, reaction, komentaryo, suggestion, criticism. Dahil ito yung maiinit na balita sa ngayon, no, tungkol sa West Philippine Sea. So meron na naman nangyari na naman. Itong kasalukuyan nangyari. Ito, na binomba na naman. Binomba naman ng mga China Coast Guard ang ating mga tropa dyan sa Baho de Masinloc. Talagang nakakatawang nakakabuisit na talaga, no, sa kabila ng may bagong batas na pinirmahan na ang ating gobyerno tungkol sa maritime law, hindi pa rin tumatalima ang mga incheck. So itong ating bibigyan ng ng reaction. Please kung bago pa lang sa aking reaction, kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magumpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay UNTV News and Rescue. So sa kanilang video to, no, bibigyan lang natin ng reaction video, no, komentaryo. Pwede rin naman kayo mag-komentaryo diyan sa baba. So, okay, no, umpisa na natin mga guys. Pasado alas 6 ng umaga kahapon nang muling makaranas ng pambobomba ng tubig, pagbangga, dangerous maneuver at pagbuntot ang mga barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, tinatarget ng Chinese Coast Guard na bombahin ng tubig ang structure at communication equipment ng BRP Dato Pagbuaya na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Baho de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Again, let me reiterate, this is the first time that the Philippine Navy warship has been deployed to shadow a Coast Guard vessel. Ayan, no, tingnan nyo naman mga guys. So, yung tropa natin na gumagawa ng maritime patrol dyan sa Baho de Masinloc, hinaras na naman ng mga China Coast Guard. At may kasama pang PLA Navy, People's Liberation Army ng China. So sumunod din, ayan yung nasa video. So talagang nakakabwisit lang talaga, nakakabwisit. Talagang nakakaawa na talaga ang ating mga tropa diyan sa Baho de Masinloc. Tuwing gagala na tuwing pupunta na lang sila diyan para mag-conduct ng mga maritime patrol diyan, lagi na lang silang tinataboy ng mga China Coast Guard o ang mga PLA Navy. Kahit na nakapasok sa ating exclusive economic zone ang ginagalawan ng mga ating tropa. So talaga nakakalungkot lang talaga, no. Sa kauna-unahang pagkakataon, namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Navy warship na bumuntot sa BRP Teresa Magbanua na nasa tinatayang 300 yarda lamang ang layo mula sa barko. I would like to think that it is a coordinated response between the Chinese Coast Guard and the PLA Navy, because during the time that the Philippine Coast Guard 9701 Teresa Magbanua is being shadowed by PLA Navy 500 at a distance of 300 yards on her starboard bow, on the port side of the 9701, we're also being shadowed by the Chinese Coast Guard 5302. Ayon sa National Maritime Council, bagamat may Chinese Navy ship na nag-shadow o bumuntot sa barko ng Pilipinas, hindi naman nangangahulugan na tatapatan na rin ito ng Philippine Navy ship. Ayon naman kay National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, mas tataas lang anya ang tensyon kung ipoposisyon din sa lugar ang mga barko ng Philippine Navy. Kaya nga kung Teka naman. So anong gagawin natin? So lagi na lang ganon. Lagi na lang tayong binubuli. that's why the strategy is it's always a white ship play, because the Coast Guard, that is a personality of the Coast Guard, peaceful police, but the Navy is on the defense side. So pag tinapat no ang gray sa gray,
it can escalate the situation. So that explains why, if ever there is any gray area, I mean, gray ship, Chinese gray ship in the area, our gray ships will only be at a distance monitoring them. Kasi pag ilalapit natin yan, you do not know what will happen. Sa kabila ng O teka naman. Kala ko ba may ginawa na tayong batas na nagpapatibay na atin ang teritoryo na yon? 'Di ba merong ginawa na bagong batas ang ating gobyerno, no? Na maritime patrol na nagpapatunay na sa atin ay nagpapatunay na atin ang teritoryo na yon. Eh kaso, ano nangyari doon? Anong sa batas na yon? Ayun ang tanong kasi. Ayun ang malaking tanong doon. Ano, bakit hanggang batas na lang ba yon o hanggang papel na lang ba? Wala bang mga kumbaga wala bang mga nagpapatupad ng batas na ganon? Ayun ang tanong diyan, bakit kaya ganon? Eh ba't pa gumawa ng batas kung hindi rin lang naman na sinusunod yun o lagi na lang kaya nga nangyayari ayun, binubuli-buli na lang tayo ng mga So hindi naman sa gusto natin makipaggera, no. Eh dapat gumawa silang paraan para naman lagyan nila ng pangil yung bagong batas. Kaya nga itong mga Chino, no, malakas ang loob niyan kasi nga parang hindi naman nilalagyan ng pangil ng batas ng ating gobyerno yung batas na na ginawa nila, 'di ba? So kaya talagang talagang mahina ang pagpapatupad ng batas. Ganun ang opinion ko So pwede rin naman kayo mag comments diyan sa mga guys naman ang naranasang harassment mula sa mga Chinese, matagumpay na naisagawa ng PCG at BIPAR ang kanilang misyon na bigyan ng langis ang nasa 47 bangka ng mga mangingisdang Pilipino. Kinundena naman ni United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang ginawa ng China na paggamit ng water cannon at dangerous maneuver dahil mailalagay nito sa panganib ang mga Pilipinong lula ng barko. Samantala, sa inilabas na pahayag ni Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, iginiit nila na sakop ng teritoryo ng China ang tinatawag na Wangyan daw. Sinabi pa ni Lin na ang ginawang aksyon ng China ay makatwiran na ayon sa batas at profesional upang protektahan ang kanilang karapatan at soberanya sa inaangking teritoryo. Ayan naman laging sinasabi ng mga Chino sa kanila, no. Nasa kanila daw yung lugar na yon, yung Baho de Masinloc. Samantala wala naman silang batayan. Wala naman silang batayan na sa kanila yun Kasi nga yung Baho de Masinloc ay pasok sa ating exclusive economic zone. Sa katunayan talaga na nanalo pa nga tayo sa arbitral ruling na ipanalo na yan noong 2016 sa Dahig. So talaga, pero itong mga Chino na to, hindi talaga nila matanggap na may karapatan ang Pilipinas diyan sa Baho de Masinloc. Kaya itong ginagawa ng mga Chino, puro mga provocative lang o puro mga imahinasyon lang nila. So talagang kumbaga nang aangkin lang sila ng teritoryo na wala naman sa international law. Nananawagan na rin sila na itigil na nila ng Pilipinas ang anumang paglabag na aktibidad at hanggat maaari ay wag na rin hamunin ng China sa aksyon nito sa pagdepensa sa kanilang karapatan at interes. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan mga guys, tignan nyo naman, napakagahaman nito mga China, no? Talagang inaangkin nila yung teritoryo na yun. Sabi ba naman na wag gumawa ang Pilipinas ng mga hindi kayaya sa China. So ang kakapal talaga ng mukha nito, titigas ng mukha nila, no? Inaangkin nila na wala silang basihan yung lugar na yun. Ayun ang nakakabwisit dun Kaya nakakatawa na lang na nakakabwisit. Itong ginagawa ng China. At ito na mga ating gobyerno, gumawa nga ng batas tungkol sa maritime law, wala naman
parang wala namang bayag na ina-implement yung batas na yon. Puro ang parang ano yung ganitong inisip ko sa opinion ko lang to kasi parang ano pag gumawa ng hakbang ang Pilipinas magagalit ang China. Ganun ang parang opinion ko, no. kaya siguro hindi gumagalaw o gumaganti o gumagawa ng tamang moves ang mga tropa natin diyan kasi nga magagalit daw ang China. Kakaroon daw. Parang bata yung kumbaga iniiwasan nilang magalit yung China sa kanila. Nakakabwisit talaga. Ay nako. Ewan natin ano ba nangyayari sa inyo? Puro kayo magagalit daw ang China. Ay nako. Okay no. So kung gusto nyo ng mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?